Hi mga kabarda, welcome to another video at nandito na naman po tayo. Siyempre, aking kasama. Maderang baklitang mimosa, no? Nakakabuking sa kanila. Ako walang iba kung hindi ang inyong mamang pickles, ano. Never Say Die is your comic series. Yeah. Tell us about it. What is your role? Na brief lang. Never Say Die, I'll be playing Andrew Dizon, an investigative journalist. So, lumalaban tayo dito sa mga hindi magandang nangyayari sa lipunan. Yes, which is Through- napapanahon. Yeah, through the camera. So, journalist ako dito, di ba? And he is a guy of courage. And siya yung guy na pinagalaban talaga kung ano yung tama kahit wala naman siyang makukuha in return. More action talaga dito. Maging sino ka man, super action. Pero ito, maraming action. Mas maraming action yung maging sino ka man. Yeah. Pero ito, talagang... I feel like this is or thriller, exciting. Okay. So, Halo-halo, may friends, may romantic side also. So, and stellar cast, di ba? Ayun. Maraming tatanong us, hopefully, a reunion naman with Barbie soon. Soon. Yeah, ako naman. Siyempre gusto ko naman siyang katrabaho talaga. Kinilig. Message yun na lang sa mga fans. And of course, mga barda na panoorin. Sa mga fans, sana supportahan niyo yung Never Say Die. Marami po kayong aral na mapupulot dito. And sana mag-enjoy kayo. And to Fans. to the fans, thank you so much for the support. Sana hindi kayo magsawa and don't forget to focus on yourselves also. Wag lang sa mga artista. Dahil at the end of the day, kayo lang ang meron kayo. Sarili niyo lang. Well, yung pagbibigay naman ng advice, hindi naman ako yung type na nagsasabi lang out of nowhere. Kasi iba naman yung mga pinagdaanan ng mga tao. Iba yung dreams, iba yung goals. Heard like there's just one time we were in the plane, magkatabi kami, tapos naman niya about business. Because we wanted to put up business. So, nagbigay lang ako ng mga insights, ganyan. But, I also learned a lot from Jillian. Diba? Kasi, as you know, masayahin talaga siyang tao. So, ako kasi medyo nasa serious side. Siyempre, marami tayong mga gustong gawin sa buhay natin. Kaya minsan we tend to be serious. Pero si Jillian, parang she puts happiness with her work, which is nice. So parang minsan nakakahawa yung, again, like smart person, na marami na siyang accomplishments, successful siya sa ginagawa niya, really humble. David, ano ba talaga yung pinaka-focus nito? Politics, tapos parang secondary lang dito between your character. Yeah, I think secondary yung role. More than anything, pinatakil namin dito yung mga nangyayari sa bansa natin. Palagay ko yun talaga yung highlight ng... yeah, also like Maria Clara and Pulang Araw or yung that kind of love. Really happy to see. Alam naman natin na marami ng importance yung you see yourself there. Nakakatuwa. Last question na lang from me. Kasi parang, I'm not sure if it's become a trend. Parang napansin ko yung mga artista, di ba, they would parang invest in doing TV series. Meron ka rin bang, nakikita mo din ba yung sarili mo to produce a film or a TV series? Na-invite na ako mag-invest, mag-produce ng sariling film. Pero syempre, alam ko kung palagay ko kung gagawin ko kasi baka hindi ko magampanan yung trabaho ko bilang artista. Kasi you would think about the budget, you would think about the costing, the operations, the logistics. So, how can I study my script? Diba? Dalawa, i-juggle mo. So, siguro in the future, hindi ako yung actor. Pwede. And, yeah, syempre, hindi ko maganda rin sa pakiramdam na nakagawa ka ng movie. Thank you. Sa career man o negosyo, hindi raw kailanman natakot na magkamali. Sa kanyang mga desisyon si David Licauco at natutunan niya ito at a very young age. Growing up, marami rin akong failures
Hindi ako nakuha sa basketball team when I was grade 5. Hindi pa ako ganun kagaling eh. So, the following days and months, nag-practice ako ng practice mag-basketball. And then the following year, first 5 na ako sa team. Fueled by failure, ika nga, dahil dumaan na raw siya sa matitinding pagsubok throughout the years. I try my best to be the best at everything, you know. So hindi ka takot sa failures? No, not really, because for me it excites me. Kasi if you fail, matututo ka eh. 'Di ba? Kapag natuto ka, hindi ka na magkakamali sa next. Maybe hindi mo siya perfect, pero you're one step closer to being good. 'Di ba? So, failure talaga nagsisimula, in my opinion. At tila there's no stopping David sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Kabilang narito ang ilang luxury villa na ipapagawa niya sa Siargao. Nasa phase na ako ng designing. And then hopefully, after this teleserye, matuloy ko na yung construction dahil ako kasi yung type na very hands-on sa mga ginagawa ko. And from being a popular basketball idol noong college days niya, plano ngayong sumali ni David sa isang global indoor fitness competition. Hybrid workout siya na every month may race abroad. So, yung pupuntahan ko actually sa Feb 28 sa Taiwan. So, yung goal ko doon, syempre, mag-place. Kaya I've been working hard talaga for this. Kung nasa taping ako, nag-workout ako bago pumunta ng taping and before dinner. Parang dami nagsasabi sa atin na, oh, wala akong oras, wala akong time. But actually, if you really want something, you would make a way for you to get that something. Ang pagiging go-getter ni David, masasalamin daw sa kanyang role bilang si Andrew Dizon, isang investigative journalist na mauuwi sa pakikipaglaban sa mga kriminal. Kung excited si David sa role, mas lalo itong napatingkad sa nabuong closeness nila ng kanyang co-star sa serye na sina Jillian Ward, Kim Jisoo at Rahil Birria. How is it working with Jillian Ward? You know, to my surprise, sobrang bait ni Jillian talaga, sa totoo lang. And she is genuine. And maybe not a lot of people know this, but she is really smart. Like, she knows a lot of things. She is self-aware. Like, sometimes nga, she would give me advice sa business ko. No, I was inside the Tirada bus, the Tirada Express, no? And nakita ko yung dynamics ninyo nila Kim Jisoo, of course, si Jillian, Yes, si Rahil nandun. Yes. Nabuo yung barkadahan nyo, no? Oo, nabuo talaga. I love them. Sa totoo lang. Si Jisoo, Unexpected ito. Kasi, oo nga, di ako ba? rin, hindi ko rin expect na mag-click kami. Like si Jisoo, syempre, Korean idol. Nagulat ako na same kami ng humor. Si Rahil naman is, I think he's a guy who has dreams. And gustong-gusto niyang matuto. Nakalabas na ng budget, billions sa airports natin. Diba, maraming airports eh. Yung sa Coron, marami pang iba. Kakabasa ko lang the other day. So, hopefully, pero ako sa Siargao, I feel like kailangan kasi extend na ma-affect yung mga puno, yung doon, diba? So, yeah, yun yung root cause doon. But, yeah, I mean, it's really worth it to go to Siargao. Pero Sa bakit? totoo lang. Talaga? So, bakit sa Siargao? Ba't hindi sa Bora o sa Palawan? I just fell in love with the Siargao kasi ganda talaga yung lifestyle. Like, it's super relaxed and people are nice, walang judgment, diba? So, actually, kept on extending when I was there. Supposedly 1 week, naging 10 days, naging 14 days. Oo, it's really true. Kaya yung mga foreigners natin, diba? Kaya sana talaga yung gobyerno ay mag-invest sa runway. Para magmura, para maraming Pilipino makapunta, hindi lang puro foreigners. Kasi ang dami talaga. Mas maraming foreigners pag nandun ako. So, sana...
marami na rin lumilipat from abroad pupunta doon, pati mga taga Manila pupunta doon kasi it's really nice, it's very peaceful. Food is good, people are nice, super nice. So pag tapos na yung resort, mas makikita ka na madalas. Oo, most likely. Oh. Pero may chance na mag-settle ka doon sa Siargao. Not really. Siyempre, logistically, nandito yung negosyo natin, nandito yung trabaho natin. So, most likely dito tayo. So in case, sino mo manage? Mag-manage? Kuha tayo ng tao, siyempre. Siyempre, before anything else, kailangan ko ayusin yung sistema. Diba? So, after this show, I plan to go there. Bantay ako ng construction dahil hindi naman pwedeng pagpapabayaan mo lang. Diba? So, mag-stay ako doon siguro, pabalik-balik, back and forth kung walang trabaho. Ilan kayo na investor? Nung Ako lang. wow. Malaki budget. Malaki, pero it's not too big. Like, villas lang siya. Mga siguro 3 to 4 villas. Pero paano mo Siguro lang? yung uso doon Diba? Bali style. May sarili kang pool, tapos meron akong sariling Parang villa. yung kay Gerald sa Sambales. Hindi ko pa nakita yung sa kanya. Pero sa akin, gusto ko siya parang premium. Kasi feeling ko yun yung gusto ko. Kasi mahilig ako sa hotels. So hopefully yung magiging negosyo ko na in the future. So naghanap ako ngayon ng pangalan na hindi lang just for Siargao. But on a larger scale. So magkaroon sa El Nido, magkaroon sa Batangas, chain, eventually parang mga Four Seasons, mga Discovery. Yun yung, diba? Siyempre kailangan natin tumingin ng malaki. Hindi pwedeng isa lang. So meron ng property, lalagyan na lang na. Yeah, kapag bumili ako ng August. So ngayon naghahanap ako sa Palawan. So gano'ng kalaki yung property ulit? Malaki na, hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki. So ang next target, Palawan. Ha? Tapos next, Bora, mga ganyan. Hindi ako sure sa Boracay kasi medyo saturated na, di ba? So, Siksikan. mahal lang yung presyo ng mga lupa. So, El Nido tayo. Oh, And San Vicente, Palawan, yung Oh, start. ganda doon. Ang dami doon. Kasi wala pa eh. El Nido kasi develop na. So, ngayon, tinitingnan ko yung mga cities na hindi pa ganun ka-develop para mura pa yung lupa. Para pag nalagay ako, mura lang yung Kailan ang target mo sa Palawan? Meron na silang, silang airport. Oo. Yes. Kakabukas lang. Diba? So kailan daw sa... Yung Survivor Series. Oo. Yeah, I think San Vicente is the longest Bakit? Wala pa nga isang in the Philippines. Even longer than Boracay. mga ibang celebrities daw na nakabili na doon. Sa San Vicente. Yun na nga eh. Oh, dami. I really have to go. So mga kailan yun? Yung sa Palawan? Sa Palawan, basta pupunta ako after this teleserye, titingin ako ng So within this year ito? yung Siargao ngayon na yun, mga April. Siguro bukas ako December. Wow! Yeah. David, sino si Alex Manalang? Sabi yung mga tanungan natin. Ano pangalan mo? Nanalo ka na naman ng ano ah. Nanalo ka na naman ah. Sige na, friend. Oh, ano yan? Girlfriend mo ba siya? Ay, ano ba yan? Wala siyang narinig. Alis na siya. Alex Manalang. Thank you. Dinet mo. Halika mag-picture tayo kay David na lang. Oh, she love Pwede bang lang kay David. picture tayo kay David? Picture ko lang, David. Pwede bang magpa-picture? Halika na, Ariel. Wala. Hindi, at least in-love ka sa Siargao. Yun Halika lang na, yun. halika picture tayo. Siargao ah. Siargao. Oo, picture Okay na tayo yun, tayo in love ka sa Siargao. Oo, in love. Ayan na. Ni Richard na yun nga, itong show na to ay will give us awareness sa mga nangyayari sa lipunan, and I also think na kasi sa buhay natin marami tayong pagsubok na pinagdadaanan, di ba? Pero pinapakita lang natin na we're okay, we're happy, we have anxiety, we have depression, we have like problema sa lipunan like corruption and everything, di ba? So pero tayong mga Pilipino lumalaban pa rin. Kaya sana ay panoorin niyo ito at never say die. Ang kalmado lang eh. Sige nga, pagtabihin natin para hindi sila malito. Hindi mo kita? Hindi masyado. Oo nga. Nakikita ko kung bakit. Pwede, no? Pwede. Thank you, bro. Ayan. Mamaya bayaran kita. Sige, thank you. Hindi, ayun po. Tsaka po, pakinggan niyo po ulit ang official soundtrack ng Never Say Die, which is, ang title po ay Never Say Die. Thank you po. Thanks, Kim. Okay. Yan.
Hindi, basahin mo muna. Okay, hardest thing he had to unlearn when doing the show. Hardest thing I had to unlearn, siguro yung, I think I had this mannerism while acting na lagi ako nakaganyan. Tapos sinasabihan ako ni Miss Edlin na lagi nga daw ako nakaganon. Nakabuko yung bunganga. Kasi I feel like maybe in real life I'm like that, di ba? So I had to unlearn that. But still recovering from it dahil hindi naman ganun ka mabilis mag-break ang habits ng isang tao. But hopefully I'm getting there. Hopefully. Yeah. I think that's it. That's a small screen. But siguro reaction ko syempre kanina walang sounds. Kapag ginagawa mo kasi siya, hindi mo nakikita kung gaano kalaki yung ginagawa mo. Kasi per scene di ba? But actually now, the first time ko siya makita, ang laki pala ng teleserye na kapag nadikit-dikit na. So, ayun, ito na yung pinaghirapan namin. So, we're really happy na finally mag-release na siya. Kasi dapat November ba ito diba? So, yeah, really happy. Dito na. And iba rin yung pakiramdam, di ba, pag nakikita mo na nasa screen kung paano yung execution ng mga esteemed directors natin. Okay, Jillian, how about you? Ako naman po, first time ko po siyang Hindi na nakanganga. Hindi, kung titignan mo ngayon, nakagano'n lang ako. Ayan. So, Diba? hanggang pagtotoong buhay. Yes. Diba ka? Baka talaga. Okay ba daw? Hindi na to acting Ma'am. Pwede ka. Agree naman sila. David, thank you. Okay. Salamat. Susunod naman.